Hello po muli mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Kasi siyempre po sa sobrang hirap po ng dinadanas po natin, sana po nakakaraas po tayo mga kabayan. Ganyan po talaga ang mabudol, lalo po ngayon sa bagong Pilipinas. Puro pangako po ang naranasan po natin mga katambay. Pangako at puro pamumulitika at laganap na korupsyon. Magandang araw po mga kabayan. At syempre po, magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin, panahon po ng kampanya, at pag-usapan po natin at panuorin po natin ang nangyari pong kaganapan nitong mga nakaraang oras o araw sa Maynila po. Dahil alam po natin si Isko Moreno, ang tumatakbong mayor po ng Maynila, ay nagbabalik po, ay suportado niya po ang Team Duterte mga tambay. Ang Team Duterte po ang sinusuportahan ni Isko. At syempre po, panoorin po natin mga kababayan. At tingnan po natin ang kaganapan. Nagsanib puwersa po sa kampanya at napakaraming tao dinudumog po ang Maynila. Sanib puwersa ang Duterte Senators at ang Isko Councilor niya mga tambay. Ang mga konsyal at ang Mayor Isko sa Maynila. Panoorin po natin mga tambay. Grabe po mga kabayan, ano? Ang dami pong tao. Mga kabayan, talagang dinumog po ang Mayor Isko at ang kanyang mga konsyal at kasama po ang Team Duterte mga tambay. Nandun po sila, nakita po natin sila Congressman Rodante Marcoleta, siyempre po si Senator Bato de la Rosa, si Senator si sila, marami po, kompleto po yata sila dyan. Kung hindi ako nagkakamali, Philip Salvador, ay nahandyan din po ang Team Duterte, Vic Rodriguez, siyempre po ang representative po ni Pastor Kibuloy, si Rodante Marcoleta, at si Raul Lambino, JB Hinlo, at Christopher Bongo, siyempre po De La Rosa, at Jimmy Bondoc mga tambay, ang pambato po ng Team Duterte. Nakita po natin mga tambay, alam naman po natin na nakalaban po yan ng BBM, di ba? Nung panahon po ng kampanya at natalo po si Isko. Ay ngayon po ay sumanib naman po siya sa Team Suka mga tambay. Nasa Team Suka na po si Mayor Isko mga tambay. Ito po ang ating Team Suka mga kabayan. At pakinggan din po natin ang kagandahan pong ginawa ng ating dating Pangulong Duterte. Pakinggan po natin tong kanta na ito mga tambay bago natin ipakilala. Balang araw, bababa rin ako dito. Ito po ang ating Team Suka, mga kabayan. Balang araw, mamamatay ako. Makakalimutan rin ako ninyo. But let me leave you a message that is very important and it would spell the difference
between progress and development, and maybe a failed country in the end. Ikaw yung tao na hinusgahan at kinatakutan dahil sa iyong katauang walang iniilagan, kinilala kang palamur at bastos ng karamihan. Tunay na kakaiba sa mga pangulong nagdaan. Tandang-tanda ko pa nung panahong ikay kumandidato. Di ka man yung Yan po mga kababayan, ang ating mga kandidato, mga tambay, ang Team Suka, di ba? Sa pangunguna po ni Atty. Jimmy Bondoc, at syempre po si Senador Bato de la Rosa, at syempre po si Senador Bongo, Christopher Bongo, si Atty. J.B. Hinlo, Raul Lambino, Atty. Rodante Marcoleta, at syempre po si Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, at Philip Salvador, mga katambay. Kaya po yung sinasabi po nila, mga kababayan, na wala raw pong puwersa ang mga Duterte. Nakita niyo po mga tao nagkakagulo. Hindi po mga hatak yan. Hindi po hatak yan. At hindi rin po hatak ni Mayor Isko yan, mga tambay. Di ba? Kaya po yung ang nakikita kasi ng mga Pilipino, performance. Ang mga Duterte napakaraming nagawa. Di po ba? Grabe po ang nagawa. Grabe po ang nagawa ng mga Duterte, mga tambay. Lalo po yung impact, yung pagsugpo niya po sa kriminalidad, siyempre sa droga, hindi man niya po ito natapos ng 6 na taon, pero napakalaki pong impact. Napakarami niya pong nalinis ng mga barangay. Mga barangay po sa atin, mga kababayan. 1,000 barangay po ang nalinis niya, naging drug free. Pero ngayon po, nagbalikan po lahat yan at lumala po ang issue natin sa droga at pati po ang nakakapasok na droga sa atin ay grabe na po ang bulto, volume. Kaya po, magugustuhan po ba ito ng mga Pilipino, lalo ng taga Maynila? Nakita po natin suporta. Nahandun po ang suporta, mga kababayan. Pero nakakulay pula po sila. Kasi yun po ang motive, yun po ang dala-dala po ni Isko na sa kanyang kampanya, ang kanya pong kulay pula, mga kababayan. Pero baka sabihin naman po, yung pula daw po ay kay Pangulong Marcos daw po yun, mga kababayan. Sa bagay, sa totoo lang, real talk. Pati naman po mga loyalista, hindi naman po ang loyalista sa panahon po ngayon, sa tingin nyo, magugustuhan po ng may utak. Kung matalino kang loyalista, magugustuhan mo ba ang performance ng Pangulong Marcos? Issue pa lang sa droga, hindi niya matuldukan. Takot na takot siyang magpa-drug test, lalo sa buhok, yung follicle hair drug test. Takot siya Di ba? Ayaw yung tuldukan kahit nakakahiya na yung kanyang pamahalaan sa buong mundo at sa buong Pilipino. Nakakahiya na, ayaw mo magpa-drug test. Tapos issue mo sa korupsyon, lalo ang ginto. 5,500 flood control. Hindi katanggap-tanggap ng mga Pilipino yan. Napakaraming namatay sa Bicol dahil sa flood control. 200 mahigit kumulang. Ang namatay po dyan dahil sa flood control, nakapalpakan po dahil sa korupsyon. Mga kababayan, as issue sa ginto, na wala pa rin pong nagpapaliwanag sa ginto. Nasaan ang pinagbilan? Sino ang bumili? Saan binenta? Wala pa rin po. Pati po ang ating Maharlika Investment, ano na po ang audit dyan? Kumikita ba yan? Di ba? Ang issue po, intayin po natin ang issue ng napakalaki raw pong korupsyon. Di umano, ang 2025 national budget na lahat po ng blanco ay nalagyan ng 241 billion. Issue sa PhilHealth, issue sa SSS, GSIS, at napakarami pang pera, pati ang PDIC, ang ating proteksyon, ang ating kaperahan. Kung tayo may pera sa bangko, insurance natin ay nakuhanan din ng napakalaking halaga. Napakarami po. Sa tingin nyo, ang mga loyalist na sinasabi, magugustuhan ang pagpapatakbo ng 3 taon ni Pangulong Marcos? Puro pangako, wala man lang nagawa. Samantalang si dating Pangulong Duterte, ginawa niya lahat ng kanyang pangako. Hindi man niya natapos, nalinis totally ang drugs, pero napakarami ng ginawa niya. Napakalaki ng impact. Natakot ang mga drug lord, natakot ang mga gumagamit ng droga. Tumino. Pero ngayon, ano po ang nangyari sa mga promises? Ano po ang mga promises? Natupad po ba? Pagkain pa nga lang, bilihin, bigas na lang, hirap na hirap sila ibaba.
Ngayon po, naggugumahol silang ibaba dahil kampanyahan, dahil po masisiro sila. Inidoro na, masisiro pa. Ganyan po mga tambay. Saka mahirap mong kalimutan ang ginawa ni dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Yung kanyang build. Nakita ng mga Pilipino, napakaraming airport na natapos, maraming mga tulay, eskwelahan, karsada, di ba? At syempre po, pati sa kalinisan, nalinis niya. Number 1, ang Taian na Manila Bay, ang Taiang Ilog Pasig, ang nakikinabang po ngayon ay sila. Di ba? At pati po, natapos ang Skyway na napakatagal na panahon, na hirap silang tapusin dahil nagkakaproblema sa right of way. Tanging ang may political will lang na dating Pangulong Duterte ang nakagawa na matapos lahat ang mga proyekto. Pati yung magpapasagasa sa tren na hindi natapos. Sino na nakikinabang? Ang Pangulong Marcos Jr. na. Ang natitira pa dyan na ayaw po yata nilang pondohan, ang subway. Ang subway po natin, ang balita natin, ay wala halos budget. Kaya naantala ang pagtrabaho o paggawa nito dahil kailangan bayaran ng mga right of way niyan. Pati ang proyekto sa Mindanao, wala halos por budget. Kaya po galit na galit po ang ating mga kababayan sa Mindanao. Yung mga proyekto natenga, saan kaya nila dinadala ang pera, mga kababayan? Ang nakita ng mga Pilipino, mga politiko nagkakamal ng daan-daang milyon. Pirma pa lamang, 100 milyon na. Pirma, impeachment daw. Yan po ang binigay sa atin. Puro kaperahan po, issue, korupsyon, pera. Sa kanila yata napupunta. Paano sila dadagsain? Samantalang ito, dinadagsa. Mga kababayan, Maynila pa lang yan. Lalo na, Luzon, Visaya, Mindanao. Sige nga. Ang team Sinusuka daw at ang team Bangag daw, malakas lang po sila sa survey. Malakas lang po sa survey yan. At malakas lang po yan sa mainstream media. At malakas lang po yan sa mga trolls na nasa social media at mainstream media. Diba? Diyan lang po malakas yan. Pero sa tao, nakikita po natin, mga kababayan, ang tao, sinisigaw, hindi sila, mga kababayan. Pagpatuloy po natin ang kanta. Napakaganda pong kanta. Sabi ko, ang kalaban ko, bayan ko mismo. Kalaban ko, bayan ko mismo. At sa iyong panunungkulan ay di inaasahan. Sa bayan ng Marawi, sumiklab ang digmaan. Mahigit 5 buwan, walang tigil ng putukan. Samut-saring hinagpis, maririnig sa pahayagan. Maraming nawalan ng mahal nila sa buhay. Kristiyano at Muslim, mga sundalong namatay. Kaya't labag man sa loob, pumirma ka't ipinasa. Buong Maguindanao sa martial law ay dineklara. Kasabay ng desisyon na gumulantang sa lahat. Bukod tangi kang pangulong sa digmaan lumapag. Handang magbuwis ng buhay, katapangay pinamalas. Dahil sa iyong ginawa, saludo ang buong Pinas. At pagkatapos ng digmaan, muli mong ibinangon ang bayan ng Marawi. Ito na siya ngayon, tila ba hindi winasak ng digmaang nagdaan sa lahat. Totoo po yung mga tambay, di ba? Yung kanta nating kababayan, talagang yung Marawi, di ba? Isang legacy niya po yan. Talagang naisalba niya po yan sa mga terorista. Binangon niya muli, sinira ng mga terorista, pero ano ang ginawa ni dating Pangulong Duterte? Binangon niya ang Marawi. Kaya po bang gawin niya ng Pangulong Marcos? Bagyo pa nga lang, kumakamot na ulo. Ano ang gagawin natin? Bagyo pa lang, mga kababayan. Ibang-iba. At bigyan din po natin ng kanta ang mga buhaya, mga tambay. Siyempre, panahon ng politika. Dito tayo sa mga buhaya, mga kababayan. Tingnan po natin. Hi! Dahil malapit na ang eleksyon, kakantahan Ito na. po. Tayo sa mga buhaya. Malapit na ang butuhan, politisyan, bisibisihan, klase-klaseng mga dahilan, lumalabas ang kayabangan sa panahon ng kampanya, bumabait mga buhaya. Buhaya! Bahay kinukumusta, Buhaya! mga tao kinamayan pa, Buhaya! nadala ay baluta, Buhaya! ako at plataporma, nagbibigay
maniwala. At ngayon ay nanalo na. Buhaya! Mga ngiti abutay na. Buhaya! Pangako'y kinalimutan na. Buhaya! Ayuda ay binubulsa. Buhaya! Kapal mukha mga buhay. Buhaya! Mga sakim at mukhang pera. Buhaya! Maayos lang sa kampanya. Buhaya! Amnesia pag nanalo na. Buhaya! Ayan po mga tambay, ang kanta po natin sa mga politician na buhaya. At syempre po, ang dating Pangulong Duterte na talagang bilang Pilipino, nagkaroon ka na isang Pangulo na katulad ni dating Pangulong Duterte na kinilala sa buong mundo at meron pang bansa na gustong hiramin ang ating Pangulo dahil po sa galing ng kanyang performance, galing ng kanyang utak, diskarte sa pagpapatakbo ng gobyerno. Pero sa bagong Pilipinas, siniraan po na siniraan, talagang pinababagsak pilit dahil nga po sa mga ayaw na po nilang mawala ang kapangyarihan pansamantalang pinahiram sa kanila. Ayaw na nilang mawala. Ganun po katindi sila pagdating sa kapangyarihan, mga kababayan. Isip-isip po mga kababayan, Team Duterte, Team Suka, mga tambay. Huwag po tayo sa sinusuka at sa kumakain ng suka. Doon tayo sa suka. Masarap sa paksiw, masarap sa adobo, mga tambay. Ang mga sinusuka, naku po, napakabaho niyan. At lalo ang kumakain ng suka. Aso lang kumakain niya ng suka, saka baboy. Kabayan. At yung mga sinusuka, napakabaho niyan. Pang-inidoro na po yan, mga kabayan. Maraming salamat po, mga kabayan. So, gusto po na ating tambayan, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Ingatan nawa po mga tambay. Sa muli, maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.